Mga kapatid, isa ka rin ba sa mga ultimate goal ay gawing obedient ang inyong pet? Naku po, si Booker. Gusto ko maging, mabait naman si Booker pero minsan hindi nakikinig. Oy, easy lang Booker, tumatahol na. Hindi lang daw dapat yan ang gawing mindset. Dito po sa Hayop Ka, ituturo po sa atin ngayong umaga ng licensed family dog mediator na si Cheryl Salvador at ang kanyang kliyente na si April Hernandez, pati na rin ang ating cute na corgi ngayon na si Loki tungkol po sa enrichment at kung paano mas mapapalapit ang isang pet sa kanyang owner. Una sa lahat, good morning Cheryl, good morning April. Welcome sa Good Morning Kapatid sa Hayop Ka. Thank you for having us. Good morning mga kapatid, good morning. Ilang taon na si Loki? Loki is 1 year and 3 Oh, months. sus! Hello, baby. Hello. Oh, sus, sama na kita para may playmate si Booker. So, 1 year, 3 months na. Yes. Okay. So, etong ating, ikaw po ay licensed, uy, ang bait ha. Parang gusto na sumama, dali makidnap to ha. So, Ma'am Cheryl, kayo po ay first licensed family dog mediator. Dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Ano po yung, kumbaga, yung role nyo at gaano kahalaga yung ginagampanan nyo po para sa mga pet owners at sa ating mga fur babies? Okay. So, more than obedience, hindi siya yun yung focus ng family dog mediator. Ang family dog mediation, ang focus niya is to bridge yung communication gap ng humans at ng pets nila. So, parang mag-build ng relationship by understanding yung behaviors ng dogs mo, tapos binibigyan sila ng mga opportunities to be a dog. Yung i-express nila yung mga natural behaviors nila. Kasi mostly yung mga undesirable behaviors na hindi natin nagugustuhan sa mga dogs natin, usually cause yun ng unmet needs. At kapag tumatahol kasi, kapag hindi natin sila naiintindihan, dahil hindi naman sila nakakapagsalita. Yes. So kayo po, yun yung ginagawa nyo, binibridge nyo, tinutulungan nyo, maging okay ang komunikasyon sa pagitan ng fur daddy, fur mommy at yung fur baby. Yes, exactly. Si Ma'am April naman po, kayo po ay kliyente ni Ma'am Cheryl. Ano naman po yung kumbaga naisip nyo, bakit ako lalapit kay Ma'am Cheryl? At ano po yung mga challenges sa pagpapalaki kay Loki? Mukhang mabait naman itong si Loki At saan nakatulong si Ma'am Cheryl? Actually, I've always wanted a corgi. Pero through like Loki undergoing programs with Cheryl, doon lang talaga namin nalaman yung breed-specific needs niya. Kasi herding dog siya. So apparently, kailangan pala niya ng maraming mental stimulation para masatisfy siya. Kasi parang dati, parang, ay, ang cute ng corgi, gusto ko din ng corgi. But apparently, yung mga challenges is hindi lang pala enough ang walks. Hindi lang enough ang physical stimulation. So, mental stimulation din, lalo na for her, na working dog siya. Working dog, okay. Pwede po ipakita natin, ipaliwanag natin sa ating mga manonood ngayong umaga, sa ating mga kapatid na nagtataka at gusto din, syempre, i-reach out po kayo, ma'am. Paano itong enrichment activities na meron tayo at ano yung kumbaga mga benepisyo nito, syempre, sa ating mga pets? Sige. So, yung enrichment, ito yung pag-meet natin ng mga specific needs ni dogs. Kasi bawat breed, meron sila tinatawag na breed-typical or species-typical traits. So, katulad ng mga herding breeds, di ba, kailangan mataas yung chase drive nila or mga species-typical behaviors tulad ng chewing, sniffing, barking, foraging, working for their food. So, pag wala silang healthy and appropriate outlets for these, doon magmamanifest yan sa behavior, magiging destructive si dog, naninira ng gamit, or masyadong... Sisirain yung tsinelas, yes, magngangat-ngat ng mga... diba? Hyper, Yes, tapos yes. Anxious, yung takot lahat sa bagong bagay, sa mga tao, sa other dogs. Correct. Easily stressed. So, kasi hindi nila nalalabas yung kanilang breed traits. Yung what makes them dogs, hindi nila nagagawa. Nalalabas. Oo. So, importante yung enrichment is providing those needs. Maganda yun. Maganda yun. Kailangan yun si Booker. Ikaw din, may beagle ka din, diba? Yes, 5 Ilan years taon na? old. 5 years Ang pangalan? old. Kidlat. Kidlat. So, big sabihin, may pag-asa pala ang beagle kasi matigas ang ulo niyan at hyper. Hyper, yes. So, naturuan mo. Oo. Turuan mo ko para sige, kami ni sure. Booker din. Sige. Okay, pakita natin yung ating demo natin, mama. Ano pong kailangan kong gawin? Lalagay lang natin sa floor. Sige po, Tapos, lagay ko lang. Ito po, mga kapatid, Loki. papakita po natin. Loki. Wow. O sus, alam na niya, no? Dito lang, ma'am. Okay po. Sa floor lang. Okay, lagay ko lang. Tapos po, ano pong gagawin ni Loki? Ito din po yung ibang foraging box. Ayan. So ano po ito po? Ano Ito, pong- foraging activity to. Kasi dogs, Ano po? foraging. Foraging, okay.
Ano ibig sabihin nun? parang, di ba mga dog scavengers yan sila? Oo, oo. So, they love working for their food. Okay. So, instead of giving our dogs sa food nila sa regular bowls, pwede nating gamitin yung food Yan. nila sa enrichment. So, anong Ito. ginagawa niya ngayon? Snuffle mat yan, hinahanap niya yung food niya dyan. So, ginagamit niya yung sniffing niya, ginagamit niya yung nose niya, nagpa-problem solve siya, like paano ko ba makukuha yung treats dito. So, sniffing is relaxing for dogs. Sniffing is mentally stimulating, tsaka sensory stimulating. Work on their nose, and I will parang have more fulfilling siya for dogs than like physical exercise na hindi sila makapag-sniff around. Paano ito makakatulong sa aso natin, kay itong ginagawa niya? Oo, kasi it's like giving them a job to do. Like, fulfilling sa kanila dahil survival skills nila yung foraging. Natural instinct nila yung mag-forage ng food. So, napapractice nila yung kanilang skills through foraging at natuturuan silang maging, confidence building din. Kasi pwede kang gumamit ng any objects, like boxes, yung mga... Ito, hindi nga pa inaano itong... like tong favorite niya, tong egg cartons na to. So, sisirain niya yan. So, binibigyan mo ng outlet yung chewing. Dogs chew, it's a natural behavior. If we keep stopping the dog to chew, doon magkakaroon ng frustration build up. So, bigyan natin sila ng proper outlet for chewing para hindi yung mga tsinelas or yung mga furniture yung inangat-ngat nila. So, yan, tulad niyan. Hanapin niya. So, nabibisi sila dyan. So, yan yung pinaka-nakakapagod na activity for Loki, diba? Bago kita ipapromote, Ma'am Cheryl, Ma'am April, kung ako po pet owner, nanonood ngayon, pinapanood si cute na Loki na Corgi, bakit importante to as a pet owner na kontakin si Ma'am Cheryl? Bakit itong ating maging mediator yung obedience? For us, yung experience talaga namin is actually, it's not, yung standard kasi na inisip ng mga tao about dog training is to make the dog obedient. Like, yung sit, dog, stay. Ito gawin mo. But yung, like, the way we work with Cheryl, it's more of actually kami yung parang nagtitrain. Kami yung natututo on how to better take care and communicate. Tama. Okay. Kasi Ma'am Cheryl, kasi? Sorry, yung whole foundation naman of a really well-balanced and good dog is trust and like a stable relationship. Partnership siya, companionship. Thank you, Ma'am April. Ma'am Cheryl, saan po kayo pwede makontak? Go ahead. Ayan, so kung kailangan nyo po ng guidance sa dogs ninyo, pwede nyo po akong kontakin sa Instagram at The Dog Tango PH or sa Facebook at The Dog Tango PH. Meron din pong website sa www.thedogtangoph.com. Yun. Ma'am Cheryl, maraming salamat Thank po you, sa oras thank you niyo. po. Thank you. Good morning, kapatid. Oy, busy-busy na si Ah, Ma'am busy Cheryl. na siya. Thank you, Thank April. you. Loki, may nahanap ka ba dyan, baby? Thank you, say thank you. Say thank you na. Babay ka na. Good morning, kapatid. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.